Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang apat na malalaking dahilan kung bakit posibleng sumabog ang presyo ni XRP ngayong taong 2025 ayon po sa isang ulat mula mismo sa Forbes. Isa po si XRP sa mga pinaka-kontrobersyal pero promising na crypto dito sa market. Matapos po ang mahabang taon ng kaso laban sa SEC, unti-unti na po siyang bumabangon. Pero ayon po sa Forbes, hindi na lang ito tungkol sa legal na laban. Meron pang ibang malalim na factors na kailangan po nating intindihin para malaman kung ano nga ba ang posibleng mangyari kay XRP sa hinaharap. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang epekto ng regulation sa presyo ni XRP. Ang una at ang pinakaagad na factor na binanggit po ng Forbes ay ang regulation sa Amerika. Kaya yan, matatandaan natin na halos 2 taon nang naglalaban sina Ripple at ang US Securities and Exchange Commission or SEC tungkol sa kung ang XRP ba ay isang security or hindi. Pero ngayong taong 2025, tapos na po ang bangayan. Nagkaroon na sila ng settlement kung saan pumayag na ang Ripple na magbayad ng pinababang multa na $50 million. Ang kailangan na lang ay aprubahan ng korte ang bagong terms ng kasunduan. Kahit na tinanggihan muna ito ng judge dahil sa procedural errors, sinabi ng abogado ng Ripple na wala itong epekto sa mismong kasunduan o sa mga dating panalo ng Ripple sa korte. Matatandaan natin na noong taong 2023 nang ideklara ng korte na hindi security si XRP, agad siyang tumaas ng 100% sa loob lang ng isang araw. Ibig sabihin ay kapag tuluyang natapos po ang legal na usapin, pwede ulit pumasok ang mga institutional investors sa Amerika. At kung mangyayari po yan ay posibleng tumaas po ng husto ang demand kay XRP. Yan, dito naman po tayo sa pangalawang factor at ito naman po ay tungkol sa institutional adoption at ang real-world utility ni XRP. Yan, ibig sabihin nito ay kung gaano po karaming malalaking kumpanya, bangko at mga payment platforms ang gagamit kay XRP sa tunay na transaction. Alam naman natin na may project si Ripple na tinatawag na Ripple Payments o dati ay on-demand liquidity. Ginagamit dito sa XRP bilang bridge asset para sa mga international o cross-border payments. Napakabilis nito at halos walang gas fee, kaya efficient po siya. Pero ayon po sa Forbes, hindi ito automatic na tagumpay kasi ang mga institution ay may option na gamitin ang Ripple stablecoin na RLUSD imbes na XRP mismo. May mga XRP community members na nag-aalala kasi baka maging parang pang-fee na lang itong si XRP habang si RLUSD na po ang ginagamit sa aktual na pagpapadala ng pera. Kaya kung gusto talagang lumipad ang presyo ng XRP, kailangang XRP mismo ang gamitin sa mga transaction at hindi ang stablecoin. Yan, sa pangatlo naman po tayo ay ang technology ni XRP. Yan ang technological upgrades nitong si XRP. Yan, dati kilala po itong si XRP sa mabilis at saka murang transaction. Pero ngayon maraming crypto na rin ang may ganitong features tulad ng mga bagong blockchains at saka layer 2 solutions. Kaya kung hindi po gagalaw si Ripple, para i-upgrade sa XRP, baka mapag-iwanan na po siya ng iba. Ayon po sa Forbes, kailangan po ng protocol upgrades na magpapalakas sa scalability at saka privacy ng XRP. Bukod pa rito, kailangan daw ng XRP ng interoperability bridges para makipag-connect sa ibang major blockchains tulad ni na Ethereum, Solana at iba pa. Kung magagawa ito ng Ripple, mananatili si XRP bilang relevant na player sa crypto space. Yan, dito naman po tayo sa pang-apat.
ang XRP ETF milestone. Yan, ano nga bang epekto ng XRP ETF na ito sa market? Alam niyo ba na sa bansang Brazil ay inilansya na po ang kauna-unahang XRP ETF? Isa itong structured investment product na nagpapakita ng lumalawak na interes ng mga investors kay XRP. Ngayon sa Amerika, mahigit 10 XRP spot ETF applications ang iniimbestigahan ng SEC. Isa sa mga pinaka-inaabangang application ay galing po sa Grayscale na inaasahang magkakaroon ng desisyon ngayong buwan. Meron ng naaprobahang leverage ETF para kay XRP at marami na ang pumasok dito. Pero kung maaprubahan ang spot ETF, mas lalaki po ang access at liquidity ni XRP sa mga major financial markets. At alam naman natin, kapag mas madaling bilhin ang isang asset at mas maraming gustong pumasok, posibleng tumaas po ang presyo. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Yan, para sa atin bilang mga bilang interesado kay XRP, malaki ang magiging epekto nito sa ating portfolio. Kapag tuluyang naayos ang kaso ni Ripple at nagkaroon po ng green light sa Amerika, pwedeng sumabog sa XRP gaya ng nangyari noong nakalipas na taong 2023. Kung magsisimula ng gamitin sa XRP sa mga tunay na transaction ng mga bangko at remittance companies, at kung may makikita tayong spot ETF approval sa US, malamang ay magiging bullish ang galaw ni XRP. Ang tanong na lang ay kung makapagtiis tayo sa mga ups and downs habang hinihintay ang lahat ng ito. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking palagay, sa XRP ay parang natutulog na higante. Ilang taon po siyang naiwan ng hype dahil sa kaso sa SEC, pero ngayon, unti-unti na siyang bumabalik sa eksena. Kung magpapatuloy ang mga positive development sa regulation, adoption, technology at saka ETF approvals, pwede po siyang maging isa sa mga top performers ngayong taong 2025. Pero kailangan nating maging maingat. Marami pa ring uncertainty at kahit may potensyal sa XRP, kung hindi siya gagamitin mismo sa mga real-world payments at mas i-prioritize si RLUSD, baka hindi pa rin siya ganun ka-bullish gaya ng inaasahan ng iba. Ang pinakamalaga ay gawin natin ang ating sariling research at huwag po tayong basta sumabay sa hype. At yan, sa kabuuan, ang kinabukasan po ni XRP ngayong 2025 ay nakasalalay sa 4 na mga bagay. Yan po ang regulation, real-world adoption, technological improvement, at ang kanyang ETF development. Kung magtatagumpay po si Ripple sa lahat ng ito, hindi malayong tumaas ulit si XRP at muling makuha ang tiwala ng mga investors. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.